Sa mga nagtatanong about sa running watch, ito ang may re-recommend ko na pasok sa budget natin. Itong Aulon Navi R3. Disclosure, itong watch na to ay pinadala sa akin ng Aulon para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Maayos yung GPS nito mag-track ng takbo at kapag kinokonek ito sa GPS satellite, mga 15 to 20 seconds sa open ground. So, masasabi ko na mabilis mag-lock yung GPS niya. Ayan guys, nakalock na yung kanyang GPS. Ayan, 2 bar. At magsisimula na tayo. Ayan, 3, 2, 1, go. Yes. Ayan, sinabayan natin ng dalawang relo. Ito ang gamit ko, Amazfit tsaka Coros. Tara. Stable yung kanilang heart rate sensor. Dito 142, 142, 142, 141, 142, 142. May difference lang siyang 1 beat. Tapos nagkakasabay sila minsan. Good thing ba yun? Siyempre naman. Wala akong naging problema kahit mapuno o maulap. Hindi ito nawalan ng signal. Okay na din tong umaambon, makulimlim, maulap. Kapag kasi maulap, medyo nahihirapan silang mag-lock ng GPS satellite. Isa lang ang GPS nito at hindi mo na kailangan itong i-connect sa phone araw-araw para lang mag-update ng GPS niya. Kumbaga, standalone yung kanyang GPS. At kung halimbawa gusto mo makita yung data nito, yung takbo nito, nasa Strava ko. Yung data niya sa takbo ay merong pace, duration, distance, heart rate, calories, at elevation. Nagbabibrate ito kapag tumataas ang heart rate mo. So, mamomonitor mo ng maayos yung heart rate mo. Nagulat ako sa heart rate sensor nito kasi maayos ang monitoring niya sa heart rate ko habang tumatakbo. Ito guys, ang Amazfit GTS4. Flagship chipset ito. Meron itong 4 na leads. At nandito ang Coros Phase 3. Meron itong 5 leads. At itong Aulon Navi R3, meron itong 1 lead. Itong 3 na ito ay pinagsabay ko na. Dito sa Aulon, ang ginawa ko guys ay inintay ko silang mag 10 km lahat bago ko in-stop. Tapos dito natapos yung 10 km ng 55 minutes natapos dito sa Aulon. Tapos dito sa dito sa Coros natapos din yung 10 km ng 55 minutes. At dito sa Amazfit, ito yung huling-huling nakatapos. Natapos din siya ng 55 minutes. Tingnan natin yung difference nila. Yung ano nila, yung distance and then yung kanilang heart rate. Tingnan nyo guys yung average SR niya. 144. Parehas na parehas. Ang galing ano. Yung battery nito, goods na rin. Kapag heavy user ka, may takbo ka, aabot ito ng 5 days to 7 days. Pero depende pa rin yan sa paggamit mo. Ito ay tinakbo ko ng 18 kilometers. Yung oras ko doon ay 1 hour and 48 minutes. So, nabawasan siya ng 16%. Para sa akin, matibay na rin yung battery nito. 3 ATM ang water resistant niya. Nung una kong itinakbo ito ay umuulan. So, hindi naman siya pinasukan ng tubig. So, ano pa meron dito? Meron itong 60 sport modes. Tulad ng outdoor running, cycling, hiking, pool swimming. Pero hindi ko pa ito nasubukan sa swimming. Meron din siyang Bluetooth calling at mga notification ng mga social media platforms. At pwede mo din siyang palitan ng watch face. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawang interested ka dito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili.
Maraming salamat and run safe.